kids! Ako nga pala si Kuya Neil. Malapit nang magsimula ang ating online children's church. Kaunting paalala, iwasan muna natin makipaglaro at mag-ingay habang nakikinig ng salita ng Diyos. Oh, malapit na pala tayo magsimula. Children's church will start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Magandang umaga mga bata! Welcome to Online Children's Church! Mga bata, natatandaan niyo ba kung ano yung naging lesson natin last week? Ikaw, Teacher Jewel, natatandaan niyo po ba? Ayan mga bata, kung tayo ay sumusunod sa ating magulang at sa ating Diyos, tayo ay kalulugdan ng Diyos. Tama! Kayo mga bata, nasunod ba kayo sa inyong mga magulang? Dapat tayo ay sumunod. Tama. Kaya ngayon mga bata, ready na ba kayo sa ating pakikinggang salita ng Diyos? Pero bago yan, tayo muna ay mananalangin. Tayo ay sasamahan ni Teacher Apple. Paano ba yan, Teacher Apple? Dito po muna ako. Sige. Paano nga ba ulit manalangin mga bata? Nakatungo, nakapikit. Sundan niyo ako sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Nawa po, sa araw na ito, ay marami kaming matutunan na salita mo. At nawa po, maisabuhay po namin ang salita na aming natututunan at mapapakinggan sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat ng blessings at pag-iingat. Ito nga po ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So paano ba yung mga bata? Handa na ba kayong magpuri sa ating Panginoon? Kung gayon, sasamahan tayo ni Teacher Sheila. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong magpuri sa Panginoon? Dapat nakatayo na kayo at masigla na umawit at sumayaw para sa Panginoon maya-maya lang. Para magsimula na tayo, tawagin natin ang sasama sa atin. Sila ay sina Teacher Chin at Alisa. Palakpakan niyo naman sila. Ayan, maraming salamat sa pag-welcome sa amin. Ngayon naman, ay ituturo na namin ang unang awitin sa inyo. Ang pamagat nito ay, Jesus, I love you. Napaka-sweet, di ba? Sabihin nyo nga ng buong puso, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Wow, at mahal na mahal din tayo ng Panginoong Jesus. Kaya aralin na natin ang awiting ito na para sa Kanya. Ganito siya, magta-thumbs up kayo, dalawang kamay. Jesus always gives me. Tapos itatap niyo ulit ng isa pang beses. Tapos strength. Tapos magsisway tayo. Strength. Pangalawa, Jesus always answers me. Tapos answers, kasabay nung isa. Tapos magsisway tayo. Yan. Yung sunod ay ganito. Isang kamay lang muna. Jesus, I love you. Tapos diretso sa puso, ganyan, habang paikot. Sunod naman, sa kabila naman, Jesus, I love you. Yan, dalawang kamay na yung nakalagay. Ngayon naman, sabay yung dalawang kamay natin. Jesus, I love you, I love you. Tapos, gagantin niyo yung kamay ninyo, ipapatong sa isang palad. Emmanuel, Jesus. Diba, madali lang? Ngayon, sabayan na natin yung tugtog. Dapat ibigay natin yung buong puso natin para sa Panginoon habang inaawit ito para sa Kanya. Jesus.
Magaling, panigurado, ay natuwa ang Panginoon, lalo kung inawit natin ito para sa Kanya. Ngayon, awitin natin yung inawit natin last week. Ito ay ang awiting wika ni Jesus. Handa! Ang gagaling nyo talaga. Very good mga bata. Salamat dahil sinamahan nyo kaming magpuri sa ating Panginoon. Ngayon naman ay samahan nyo rin kami makinig ng salita ng Diyos. Handa na ba kayo? Kung ganon tayo ay pumirmi, manahimik at maupo upang makapakinig sa salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ni Pastor Adi. Palakpakan natin siya. Hello mga bata, muli na naman tayo makakapakinig ng salita ng Diyos. Pero bago yan, ihanda natin ang sarili. Kung meron kayong katabing mga bata, tanungin nyo ngayong katabi nyo mga bata, sabihin mo sa kanila, handa ka na ba? At kung handa na, tayo ay magsisimula na. Ito namang istoryang ito mga bata ay tungkol sa pagtukso sa ating Panginoon. Tinukso siya ng Diablo. No! Tinukso siya ng Diablo. At yun na mga bata, isang araw, si Jesus Christ o ang ating Panginoong Jesus, nagkaroon siya ng fasting o pag-aayuno. Pagdadasal at pag-aayuno. Mga bata, yung pag-aayuno, hindi sila kumakain. Hindi sila kumakain ng kahit na anong pagkain at hindi rin sila tumitikim ng tubig o kahit na anong inumin. Si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, nagkaroon siya ng prayer and fasting o pag-aayuno o pananalangin. Habang nananalangin siya, hindi siya tumitikim ng kahit na anong pagkain. Hindi rin siya tumitikim ng kahit na anong klaseng inumin. Kaya nga, ang Panginoong Hesus na ito ay hinang-hina siya. Yung katawan niya ay hinang-hina. Alam niyo ba mga bata, kung ilang araw siyang nanalangin ay hindi kumakain. 40 days and 40 nights, hindi siya kumakain. Tayo ba mga bata, kapag tayo ay hindi kumain ng mga 2 araw, 1 araw lang, di ba minsan masakit na yung tiyan natin, Mama! Gutom na ako! Di ba minsan ganyan tayo? Si Jesus, ang ating Panginoon, 40 days and 40 nights, hindi siya kumakain. Kaya, gutom na siya, hinang-hina ang kanyang katawan. At dahil doon, ang Diablo na ang pangalan ay Satanas, na masamang-masama, ay tinukso ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Dumating ang Diablo. At ang sabi niya, kung ikaw talaga ang Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi maging sa mga salita ng Diyos. Ngunit, hindi nakontento ang masamang Satanas na ito. Dinala niya sa mataas na lugar ang Panginoong Hesus. At sinabi niya, kung ikaw talaga ang Diyos, magpatihulog ka sa lugar na ito sapagkat nasusulat, ililigtas ka ng iyong mga anghel. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, nasusulat din naman na huwag mong susubukan ang iyong Panginoong Diyos. At dahil doon, hindi pa rin natinag itong masamang Satanas. Nais pa rin niyang tuksohin ang Panginoon. At dinala niya sa mataas na bundok ang Panginoong
Jesus. At ang sabi niya, kung ikaw ay sasamba, luluhod sa aking harapan, ibibigay ko sa iyo ang kaharian ng mundong ito. Ngunit alam mo kung anong sinabi, mga bata, kung anong sinabi ng ating Panginoong Hesus? Sinabi ng Panginoong Hesus, lumayas ka, Satanas! Sapagkat nasusulat, ang Diyos lamang ang dapat mong sambahin at paglingkuran. At dahil doon, mga bata, lumayas si Satanas. Dahil sinabi ng Panginoon na siya ay lumayas at ginamit niya ang kanyang salita. At pagkatapos noon, pumunta ang mga anghel sa paligid ng Panginoong Jesus at pinagsilbihan siya ng mga anghel. Ayan mga bata, dito nagtatapos ang ating kwento. Makikita natin dito bata, ang Panginoong Jesus na naging napakagandang modelo upang pagtagumpayan ang mga tukso sa ating buhay. Ito ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa tuwing sinasabi ng Panginoon, nasusulat, ito ay tungkol sa salita ng Diyos. Kaya mga bata, para hindi tayo madala ng mga tukso o minsan maging mabigat yung ating puso, kailangan alam natin ang salita ng Diyos. Kailangan nagbabasa tayo ng salita ng Diyos at ito rin ang panlaban natin kay Satanas na patuloy na nagtutukso sa atin. Ayan mga bata. Ngayon tayo ay dadako sa ating memory verse. Tinatawagan ko si Teacher Alisa para tayo ay tulungan sa ating memory verse. Ayan mga bata. Lagyan natin ng action para mas madali nating maunawaan. Gayahin niyo po ako mga bata ha. Okay, 1, 2, 3, go. Luke chapter 11 verse 28. Ayan, medyo nakakalito lang mga bata pero makakabisado natin yan. Yan, sundan niyo ako mga bata ha. Mapalad. Ayan, ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ayan, ganyan. Ulitin natin sa umpisa mga bata at subukan ninyong i-memorize o tandaan ito. Okay? Luke chapter 11 verse 28. Ayan, mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ayan mga bata, makikita natin na tayo daw ay mapalad, tayo ay pinagpala. Ibig sabihin, pinagpala kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos at tinutupad ito, sapagkat ito ay magiging protection natin at magiging direksyon ng ating buhay. Palakpakan natin ang Diyos mga bata. Ayan, ngayon tayo ay muling mag-aawitan. Wow, amen. Marami ba kayong natutunan ngayong araw, mga bata? Wow, mabuti kung ganon. At dahil dyan, tayo ay mag-good trial. Natatandaan nyo ba yung tinurong good trial ni Teacher Janie? Wow!
Wow! Pero ituturo ko ulit ito sa inyo para mas lalo nating matandaan. Ano nga ang church team natin ngayon? Be Fruitful. fruitful. Ayan, sa Good Triel, 3 beses natin itong uulitin. Pag be, ganito. Para tayong si Jollibee. Be fruitful. Fruitful. Tapos isa pa. Be Be fruitful. Kabila Fruitful. naman. Yung last, be. Tapos dalawa na. Fruitful. fruitful. Okay, handa na ba kayo for Good Triel? Yep. Ayan. Ready? 1, 2, 3, go. Be fruitful. Be fruitful. Be fruitful. Ayan. At ngayon, tayo ay mananalangin. Sabayan niyo ako, ha? Panginoon, Panginoon, maraming salamat po maraming salamat po sa mensahe na aming natanggap na aming natanggap ngayong araw. ngayong araw. Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po kami tulungan niyo po kami na aming maisabuhay na aming maisabuhay ang mensahe ang mensahe at aral at aral na aming narinig na aming narinig ngayong araw. ngayong araw. Tulungan niyo din po kami Tulungan niyo din po kami na ito na ito ay maibahagi ay maibahagi sa aming pamilya sa aming pamilya at aming mga kaibigan. at aming mga kaibigan. Ito po Ito po ang aming samot dalangin ang aming samot dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Amen! Ayan, may bago na naman tayong natutunan. Tama, nakinig ba kayo na maigi? Nawa, yung salita ng ating napakinggan ngayong araw ay masabuhay natin. Kaya sa susunod na linggo, dapat tayo-tayo pa rin at magsama pa tayo ng ibang bata. Tama, para hindi lang tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Maasahan ba namin yun mga bata? Very good. At anong oras nga ulit tuwing linggo? 11 a.m. So, paano ba yung mga bata? Hanggang dito na lang at sana makita uli namin kayo next week. Paalam!